Alright mga kababayan, ito po yung kalunos-lunos na nangyari sa ating mga kababayan dyan sa Road 10 Tondo, Maynila. Itinaas na po sa Task Force Alpha. Ito po yung mas mataas pa kaysa sa PIF alarm at talaga pong nangangailangan ng mas malawak at mas coordinated na interagency response. So kanina nga po mga kababayan ay dumating na po yung air tanker na nirequest po ni Mayor Isko, no, upang maapula po agad itong napakalaking apoy na tumupok po sa ilang bahay dyan po sa Road 10 Tondo. Agad naman pong pumunta si Mayor Isko dyan sa lugar kung saan nagsimula po ang sunog at patuloy po siyang nakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya, no, na maaaring makatulong sa trahedyang nangyari po dito sa Road 10 Tondo, Maynila. So nakipag-usap na din po si Mayor Isko sa direktor ng ospital kung saan maaaring gamitin yung mga klinik at ibang ospital na malapit dito upang kung may maitala na nasaktan ay maaari pong dalhin doon at agaran pong matugunan yung pangangailangan po ng mga nabiktima po ng napakalaking sunog na ito. At maging ang mga paaralan mga kababayan na malapit dito sa area ng nasunugan ay maaaring gamitin po bilang evacuation center. So pinaghahanda na din po yan upang ang mga kababayan po natin na inilikas dito sa lugar na ito ay may matutuluyan po ngayong darating na gabi. At dahil po sa laki ng napinsala na itong sunog na to ay hindi agad maibabalik itong linya ng kuryente and also yung kanilang mga tahanan dahil makikita nyo nga dito na may mga apoy pa nga na inaapula na itong ating mga fireman. So napakarami pong mga ano dyan, no, mga fire truck na dumating. So kaliwat kanan po yung fire truck na nakaantabay dyan just in case na maubusan po ng tubig ay makakaresponde po ulit sila ng panibago. So ang challenge lang dito mga kababayan is medyo masikip kasi yung area ng looban kung saan nahihirapan pong makapasok yung ating mga fire truck, no, kaya yung ibang mga bombero pa ay umaakyat na po dito po sa taas ng mga bubong. So yung kawad ng mga kuryente, isa din po yan sa nakikita ko na malaking problema din po, no, pagdating po ng pagresponde ng ating mga fire truck dahil nga po sa spaghetti wirings, no. Kaya ito po yung naging kahalagahan nung ginagawang clearing operation ni Mayor Isko, yung pagtanggal ng mga obstruction sa mga bangketa, sa mga kalsada upang sa tuwing may mga ganitong sakuna ay madaling makaresponde itong ating mga fire truck, no. Kaya ngayon makikita natin yung kahalagahan kung anong ibig sabihin ng ginagawa ni Yorme na bakit niya pinatitibag at bakit niya pinapaalis itong mga obstruction sa ating bangketa at sa kalsada. Baik ke sir? Baba na muna ako. Wala akong situation. Nakahirap ako. Kailangan na may mga matatanda, mga naka-email reason. Ready na yung mga health center. Yes sir. Coordinate na lang na sakit, may padilya. Evacuation site, sir. Asik. Isa balik naman ako. Asik. Break. Kahit trabay. Ito si Yormen. Ito si Yormen. Asik Andolong, DND.
At sa mga oras na to mga kababayan ay itinaas na po sa Task Force Charlie itong sunog po dito sa R10 Tondo, Maynila. No? Ito po ay nangangahulugan na hindi na po kayang tugunan ng lokal na bumbero itong malawak na sunog na ito at kinakailangan na po ng nationwide na coordination, no, ng iba't ibang ahensya kagaya po ng MMDA, DPWH, mga military na kung saan na maaaring makapag-assist o makatulong po dito sa sitwasyon po na nangyayari po dito sa sunog sa R10 Tondo, Maynila. At sa laking tulong po ni Mayor Isko na napapunta niya po at nakapag-request po agad siya ng air tank ay agad pong tumugon itong mga ito at nakapagbuhos na po dyan, no, ng tubig sa nasusunog na area dyan po sa R10 Tondo. At malaking bagay ito mga kababayan yung pagpunta ni Mayor Isko dahil mas napabilis po, no, yung pagresponde ng mga ano natin ahensya para maapula po agad itong sunog na ito. Sa mga oras na ito mga kababayan ay hindi pa rin natin alam kung ano ba yung naging sanhi po ng sunog at ano po yung pinagmulan ng sunog na ito dito sa Arte, no. Pero malaking pasasalamat na din po natin dito sa mga ahensya na tumugon agad dito po sa panawagan ni Mayor Isko na tumulong at rumisponde po dito sa lugar na ito upang maapula po agad yung apoy. At talagang napakaganda at napakagaling po ng ginawang aksyon ni Mayor Isko dahil naapula po yung apoy dito at hindi na po nadamay pa yung malaking bahagi pa ng mga property dyan sa R10 Tondo, no. Although talagang napakarami po ng napinsala at hindi biro ang nangyari na ito, nagpapasalamat na lang din tayo dahil agad-agad naman ding nakaresponde ang lungsod ng Maynila at iba't ibang mga ahensya at syempre yung mga bombero natin, no, na talaga namang hindi nag-atubili na rumisponde po dyan at ialay din po ang kanilang mga buhay, no, dahil delikado po ito na sagupaan po sila sa napakalaking sunog dito po sa R10 Tondo. At yan po ang update natin dito po sa nangyaring sunog sa R10 Tondo, Maynila at abangan po natin yung mga susunod pang live ni Mayor Isko kung ano po yung kahihinatnan ng investigasyon kung ano nga po ang pinagmulan ng sunog na ito, no. At asahan na po natin na ang pamahalang lungsod ng Maynila ay nakatugon na po at tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayang na apektuhan po ng sunog dito sa R10 Tondo. Muli maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood at please comment down below kung kayo'y may mga opinion at mga suggestion. God bless po sa inyo.